Hello, magandang araw mula dito sa The Hague, sa Netherlands. Kasama ko ang asylum seeker. Maawa na kayo. Wala na akong bayan. Maawa naman ako. Buti Ayan. na lang nandito si Marlica at papakainin ako. Pinakain na ako ng sapin-sapin. Yes, Kaya, dala lang ko kung siya hindi yan, nagsapin-sapin. pupunta pa ako doon sa bayan at manlilimos dahil ako isang asylum seeker. No? Yes. Pero alam mo, Marlica, mag-ingat ang mga bangag dahil Ayan. ang huli tayong nagkasama ng buwan ng Hulyo, nayanig ang mundo dahil nagkaroon ng pruweba na bangag ang mga bangag. Yes. Anong pasasabugin nating maging magkasama na naman tayo sa Amsterdam? Nung last time nayanig sila, kala nyo ha, wala kami ebidensya na bangag kayo ha? Hoy, ang sasabihin ko pa sa inyo, 3 verification meron kami. Kaya yung mga kasinungalingan na sinasabi ng mga ahente-ahente nyo na wala namang alam, wala po yan sinabi sa mga high-tech verification na ginawa ng mga Amerikano at iba pang mga lahi, no? 3 verification po yan. Yes. Kaya nga, mag-isip kayo ano na naman ang mangyayari sa inyong magkasama na naman ang Marlica at si Spox Harry, di ba? Correct. Mayanig na kayo dahil malapit nang matapos ang iyong mga panahon at ang mga Pilipino gising na sa katotohanan na kinakailangan ng tunay na pagbabago na imposible habang nandyan ang mga bangag. O, di ba? Correct. Dahil ngayon talaga grabe yung spokes, yung reaksyon ng ating mga taong bayan sa buong mundo. Imagine nyo yung hindi masyadong mapolitika, nagsilabasan sa kanilang mga bahay para talagang magprotesta at ipakita ang pagmamahal kay Pangulong Duterte at syempre sa bayan. Kasi alam mo, hindi lang si Duterte naging issue eh. Correct. Kung sinurrender nila sa dayuhan ang isang dating presidente para sa di umanong mga kasalanan na ginawa sa Pilipinas. Bakit? Tayo ba'y walang gumaganang hukuman? Tayo ba'y nasa ilalim pa ng mga kaputian para kinakailangan na dayuhan na maghusga? So parang nagkaisang bayan, hindi lang dahil sa kulay politika. Kung ano man ang kulay mo, basta ikaw Pilipino, dapat magalit ka sa ginawa nila. Pinakidnap ang isang presidente at dinala sa isang dayuhang lugar na dapat hukom na Pilipino ang naghuhusga. Yes, kaya naman talagang ang mga Pilipino all over the world ay nandito sa the Netherlands. Kahapon talagang may mga nasalubong ako, spokes, Galing kami doon sa Tulips Garden from Ireland, and kanina sa amin kung saan kami nakastay, galing ng LA, shout out kay Ma'am Tina na nakasabay namin sa breakfast, and yung mga taga Germany talagang nakasabay din namin. Talagang sila ay kumikilos. Talagang nagsa-speak up day. Kaya naman natatakot ang mga bangag ngayon, lalong nagbabangag. At ngayon, bispiras ng birthday ni Presidente Duterte. Anong gusto ni Presidente Duterte? Mag-speak out ang lahat. Huwag kayong matakot kahit kanino dyan. Sa NBI, sa kapulisan, huwag kayong matakot. Karapatan nating mag-speak out. At habang tayo tinatakot at sinusupil ang pananalita, lalo natin silang bingihin sa ating pagsisigaw hanggang wala na silang marinig dahil sira-sira na kanilang mga eardrum sa ating panawagan. Ayaw namin sa bangag. Ang sarap talaga pag asylum seeker ka na hindi ka na mahahabol. Net nyo, hindi na ako mahahabol. Kaya ngayon, bangag. O, di ba? Yes. No, actually, daldala ko yung kopya dyan. Daldala ko yung kopya ng, what do you call it? Yung Authentication. Ay, nako. Yan na po. Dahil yan, isa yan sa ebidensya na talagang bangag at ang dahilan kung bakit tayo pimperso. Alam mo, totoo yan. Ako may galing sa Kongreso eh. Oo. Kaya pwede ba magtigil-tigil na kayo dyan sa mga sinungaling nyo? Talagang galit na galit sila sa akin dahil ako pinagbibintangan na akong source ng bangag video. Eh, ikaw naman talaga yun. Oh my God. Pero mo, ikaw nag-source, akong ginipit, palibasa, di ko nila mahabol. Well, meron na po akong insurance against deportation, di nyo na ako mahahabol. Correct. Speaking of that, insurance folks, kumusta naman ang proseso sa iyong pag-apply nga ng asylum? Kasi maaaring yung mga kababayan, mga ibang, sa Pilipinas na nagsisik or naghahanap sila ng mga bansa na pwede nilang pag-apply ng asylum, makabigay tayo ng impormasyon. Well, ano bang naging steps mo? Alam mo, hindi ko akalain. Okay. Kasi sabi nila, wala naman daw kulong. Totoo, walang kulong. Kaya lang, pupunta ka dun sa lugar na 3 hours away from The Hague, tapos yung kanyang facility, walang bus, walang mapuntahan. Ang pinakamayapit na bayan ay 20 kilometers away. Kung ikay magta-taxi, 80 euros each way. At wala namang bus talaga. Ang supermarket, 45 minutes ang lakad. So in effect,
hindi ka nga nakakulong, wala ka naman mapuntahan. Mabuti na lang ako'y rinescue ng ating mga kababayan, no? Mga super BFF natin at kumuha ng Airbnb at matapos na ako'y 3 araw na matulog dun sa asylum center na yon, yun nga, sinusundo, hinahatid ako, kumakain ng Filipino food at nandun tayo Diba? sa Airbnb natutulog. Pero alam mo, well, talaga may problema tayo sa Pilipinas dahil bagagang presidente natin, no? Pero yung mga nandoon, 80% ng mga nandoon, at there are about 36,000 every year na asylum seekers sa Netherlands, galing sa Africa, nakasakay sa inflatable boats. Oh my God. At ako'y nahabag dun sa kwento na unang-una, minamit ako na mag-ina, nakasling yung kanyang anak na bata. Siya'y galing nga sa isang inflatable boat, nanggaling sila sa Greece, naglakad all the way sa Netherlands. Pero ang sa pinaka-nahahabag ako, 15-year-old na taga-Africa din. Pero ang sa pinaka-nahahabag ako, 15-year-old na taga-Africa din, 8 sila na nagbayad doon sa inflatable boat. Namatay lahat ng pamilya niya. Nag-iisa na siya. So talagang awang-awa ako doon sa batang yun. Hinakap ko na lang ng hinakap at yung pagkain ko sa araw na yun, binigay ko na sa kanya. At sinabi ko, I will get all my food. You can have all my food so you can collect it. No? Pero I guess it's God's way of telling me na miski ginigipit ako ng bangag na administrasyon, mas mabuti pa rin ang buhay natin dahil at least hindi tayo nalulunod sa dagat dahil gusto lang natin umiwas sa labanan, no, sa mga bahay nila, no, sa bayan nila. Kasi, nako, binabangag na tayo. Oo, binabangag tayo ni bangag. Anyway, kasi ang asylum ngayon, hindi lang doon sa pagtakas sa political persecution, yung mga umaalis din sa mga lugar na merong labanan na nangyayari. Teka muna, so lahat mga nakasama mo, majority ba sa kanila politically persecution yung mga cases? Majority tumatakas sa labanan, mga Africans, mga Syrians, mga Afghans. Yung naging roommate ko doon ng 2 araw, 15 years old siya, mag-isa siyang lumuwas ng Europa, no? Dahil nga pilit siyang rin-recruit ng mga Taliban, no? At saka iba yung pananampalataya sa Islam, yung kalaban ng Taliban, no? At dahil gusto iiwas ng pamilya niya yung roommate ko sa pagiging Taliban, pinadala nila lahat ng ipon, pinadala nila. Nakakalungkot doon, 10 years ago na siya dumating ng Sweden, hindi siya nabigyan ng asylum dahil lang kwento doon is yung una, in-age test siya, 3 months older daw siya, pero 15 years old and 3 months. So, hindi nabigyan. Tapos, 2021, nag-apply na naman siya, tinanggap ang totoong edad niya, hindi naman tinanggap na siya ay tumatakas sa mga Taliban. So ngayon, itong nakakatawang kwento. Nahuli siya sa Schiphol, galing Sweden, ang gamit niya, Philippine passport. Saan niya nakuha? Hindi peke, genuine. Yung pala nakaw. By the time naglanding siya sa Netherlands para sa lipat na eroplano, na-report na ng Pilipino na nakaw yung passport niya, nahuli siya, kinulong siya, kaya siya humingi ng asylum. Kaya nga sabi niya, what are the chances na ang roommate ko, Pilipino? So kung sino man yung nawalan ng passport, sorry na lang, pero nahuli din yung kumuha ng passport at gumamit ng passport at nakulong pa, no? Pero folks, nagkaroon na ba ng initial interview sa'yo? Anong mga... Well, nagkaroon na ng interview dyan. No? Susunod na interview, matagal pa. Ang sabi nila, 6 to 66 weeks. No? Pero importante kasi, yung pag-apply mo, mayroon ka ng protection na hindi ka na ma-deport dun sa bansa na tinakasan mo, no? O sa Pilipinas. So kahit ano pang gawin nila, mag-red notice pa sila, mag-extradition pa sila, wala na silang magagawa hanggang hindi matapos yung application. 1 year and a half ang kanyang duration bago matapos yan, no? Mali mo, wala na siya mga weeks from now. Sana nga next month wala na no? Malay ko ba kapag next month wala na, di uwi na ako, no? Hindi ko naman ang asylum kung wala na dyan, no? Ang mga nang aapi, no? So, but anyway, yun naman po yung importante ron. Ngayon, talagang napaiyak ako nung pumipirma ako. Kasi yung pagpirma mo sa application at pagtanggap na application, doon ang nagbibigay ng protection. Napaiyak talaga ako. Hindi lang iyak, hagulgol. Kasi sabi ko, 6 kalahating buwan ako tago ng tago dyan sa mga bagang dayan. Ngayon, wala na silang magagawa sa akin. At alam mo, yung nag-i-interview sa akin, yinakap ako. Dahil talagang grabe yung hagulgol ko na talagang for the first time, di na ako kinakailangan magtago. No? Alam mo naman buhay ko, nagko-costume, nagpapanggap, at ngayon, darating ang panahon, papakita ko sa inyo kung ano mga itsura ko. No? Ako yung nagtatago sa mga bangag. Ay, ako, ngayon, hindi na ako kailangan magtago. Bahala kayo sa mga buhay ninyo. Nandito na ako, may karapatan na ako bilang asylum seeker. Yes. So, ano ba yung mga balita dun sa Pilipinas? Kasi, balita, from your friends, talagang, alam ko naman na hinahunting tayo pareho, hindi lang ikaw. Mas matindi ka.
Di ba? Ikaw gusto ka nilang gurgurin. Yeah, may Oo. assassins talaga sila Oo, pinadala. at pinapasok pa sa Amerika, ha? At may konsabahan yan sa mga opisyalis natin dyan sa Dahil- Philippine Embassy, ha? Dahil sila pa nagpapasok dyan, ha? Yes. Oo. Actually, kasama nga yan sa mga exhibit ko, no, yung mga ganyang information, mga ebidensyang kinalap ko dahil dyan sa gusto talaga nila akong paggurgur. But ganun pa man, lumalaban tayo kahit saan. Kaya nga talagang wala nang atrasan to, folks. Wala na. Ako dati, Mm. maingat pa dahil sabi ko, baka kumatris. VPN pa at saka kahit paano hinay-hinay lang. Ngayon wala na. Bangag. O, di ba? Kaya naman gurgur tayong dalawa. Dala ko ang pasimuno ng mga kabangagan. Hindi, meron tayong mga Dutch na magpoprotekta sa atin dito, di ba? Yes. Hindi sila po pwede rito. Dahil dito walang diktadurya, dito walang panunupil ng karapatan. Kahit araw-araw tayong mag-rally doon sa place of detention ni Presidente, wala silang magawa. Kahit bait yung mga araw-araw Dutch tayo police. magsigaw ng bangag, wala silang magagawa. Dahil pag sila sinupil tayo, merong European Court of Human Rights. Lagot sila to, di ba? Yes, mananagot Oo. talaga sila. Pero spokes, ano yung mga na-realize mo or natutunan mo during that 6 months na nagtatago tayo, kasama na ako dyan, tayong dalawa, no? Na sa mga kabangagan ng gobyerno ni Marcos Jr. Well, una talagang gusto ko maibalik sana yung panahon na bakit ba ako nagpabudol dito sa bagag na ito. No? Talagang sinabi ko, ako, meron din akong ama. Ang ama ko may mga pagkakasala. Bakit ako magbabayad ng sala ng ama ko? Mm-hmm. Pero siya hindi na natin naisip na for instance, doon sa pagnanakaw, nakinabang din siya. Yes. Dahil syempre, nabuhay siya na para siyang prinsipe na hindi siya nakakasakit ng pagkagutom, hindi nagtatrabaho, walang tinapos sa na pag-aaral, and yet limpak-limpak ka sa lapi niya, no? Papulbo-pulburon lang. Papulbo-pulburon lang, no? So parang hindi totoo yun. Nasasabihin natin na palibasa anak siya, hindi niya kasalanan. At saka, yun nga Nakinabang sa pera ng bayan. Nagkamali talaga tayo doon. Sumunod ako kay Inday Sara, kaya pikit mata. Sabi ko naman, baka nga babaguhin ang kasaysayan ng Pilipinas. Hindi pala, mas malala. Kasi Pero you'll never know. Baka may purpose ang lahat ng ito. Well, ang purpose wag na natin talaga silang Pagbayagan. Wag nang bumalik kung mawawala. Wag na magbabalik at wag na wag magpabudol muli. Yes. Talagang ang kanilang mga ginagawa sa bayan, genetic, yung pagnanakaw, yung pagiging diktador, nasa dugo na sila. Nasa dugo na nila yan. Wala na yan, hindi na magbabago yan. Anong nakikita mo dito na ang dramatization ni Amy Marcos na tinanggal na siya doon sa alyansa ng mga bangag, kesyo hindi na mention yung name niya doon sa last nilang sortie, at itong si Amy parang may eksena na pinagkaroon nga ng hearing dito sa Foreign Relations Committee na kung saan parang isang banda yung mga iba gustong papaniwalain na parang more on for PRRD itong si Amy Marcos. Kasi ako, I don't buy that. That's BS. Kasi alam ko for sure na itong si Amy, di ba, talagang hindi niya booking na yung kapatid niya ay bangag. Kasi kung I don't know, kung matatandaan mo, last year, ay nangako yan siya through doon sa common friend natin na magsasalita na si Amy Marcos, sasabihin niya sa taong bayan at saka sa kanyang kapatid na si Bangag na mag-rehab ka na muna, magpahinga ka na muna, hindi yan maganda sa taong bayan. Kaya, sasabihin na daw ni Amy Marcos yung totoo na addictus yung kanyang kapatid. So, anong point mo ngayon sa nangyayari ngayon na spokes ng mga drama ni Amy? Well, alam mo to, ako talaga gusto kong paniwalaan si Amy. Mm-hmm. Alam ko, nagkatatalo pa tayo ng mga panahon na yon. No? Pero sabi ko is, kung talaga namang gusto niyang ang kanyang kapatid, di matagal na niyang tinalikuran si Inday Sara. Mm-hmm. At naalala ko pa nga, yung nagpunta kami dun sa bahay ni Ivy, kung saan nagpunta rin si Bibi Sara, isang araw matapos siya magpitil sa DepEd, meron lang kami pag-uusapan, singin si Amy. No? So talagang, ako talaga, nabola din. Kaya lang, naging malinaw sa akin nung nagkaroon ng rally ang alyansa sa Ilocos Norte at pilit pa niyang pinuntahan yung kanyang kapatid para itaas ang kamay niya. Talagang yun, talagang malinaw na talagang gusto lang niya mamangka sa dalawang ilog. Anong nangyari? Number 18 siya ngayon. Kung siya ay naging consistent sa mulat-mula at sinabi niya na talaga na paninindigan ko ang mga Duterte dahil hinayaan naman nilang magkaroon ng mapayapang libingan ng kanyang ama,
siguro nasa number 5 siya dahil si Bongo na loyal kay Duterte, ayun, number 2, number 1, di ba? Pero namangka siya sa dalawang ilog. Ngayon, hindi na siya makabawi at ilang buwan na lang, ilang linggo na lang, eleksyon na. Number 18 na siya. Hindi ko naman alam kung talagang ito namang si BP Sara, kung magpapabudol muli. Di ba? I don't think so. Hindi na. Ang tingin Hindi ko, na magpapabudol si Inday. Kasi ilang beses naman sinabi ni BP Sara na never again to the Marcos, di ba? Ilang beses naman niya sinabi yan eh. Hindi naman Yeah, privado, sinabi niya yan. Sinabi naman talaga niya yan, no? Pero sa akin, nangihinayang ako kay Amy. Kasi ang feeling ko naman, may punto talaga na talagang may utang na loob kay Presidente Duterte. Kasi yung pinakiusap naman niya yung libing ng tatay niya, talaga namang siya yung tagalakad kay PRRD, no? Pero yun nga, dapat naging consistent na lang siya. Dahil kita mo ang Duterte youth ngayon, nangangalampag sa party list, no? Si Bongo, number 1. Kung di siya namangka sa ulo, baka nasa top 3 siya ngayon, di ba? Namangka siya, ayun ang nangyari. Kaya talagang dapat hindi na magtiwala. Never again sa mga Marcos. Oo nga, diba? at saka, dahil nga sa mga pinagagawa ng Marcos ngayon, sino ba naman boboto pa sa Marcos, no? Ay, naku, sabi ko nga sa iyo pati nga dyan sa congressional race, no? Kung meron lang sanang tumakbo laban kay Sandro, baka matalo pa si Sandro sa Ilocos Norte mismo, Yeah. Diba? Kasi kitang-kita naman ngayon kung ano yung ginagawa nila. Bago tayo dun sa birthday, no, na Bisperas na ngayon nag-celebrate kami, actually palangga. But tomorrow, ang dami talagang for sure na mga ngayon pa lang nagbabiyahe na papunta dito. Anong mo, Spokes, yung opinion mo dito sa ginagawa ng TRICOM sa patuloy na pagigipit sa ating mga kapwa critics or vloggers dyan sa Pilipinas? Ay, nakakalungkot po talaga yan. No? Dahil, ayaw ko sana magsalita rito dahil ako tumatay yung abogado nila sa Korte Suprema. Pero ulitin ko lang kung ano na sinabi ng Korte Suprema. Napaka-importante ng malayang pananalita sa demokrasya na ang ipinagbabawal ay hindi lang yung aktual na panunupil. Yung kahit ano na maging dahilan para mag-alinlangan ng mamamayan na panindigan ang karapatan ng malayang pananalita, yan ang pinagbabawal. At alam naman natin kung anong plano talaga ng TRICOM na yan, no? Talagang ginagantihan sila dahil binabanatan sila ng mga vloggers at talagang nag-aantay lang sila ng pagkakataon para ipakulong. Yan ang katotohanan. Ngayon, minabasa ako na meron palang pinakulong na naman na isa na parang hindi natin alam Yung yung mayor ng Bawan na aking kaibigan na kalaban ni Luistro kasi yung Bawan nasa distrito ni Luistro at matalik na kaibigan yon ng kalaban ni Luistro. Nagkaroon ng investigasyon, indefinite detention ang ginawa. Oh my God. Indefinite detention. Kaibigan ko yun kasi diver kasi ako Kaya, although ang naging mayor doon yung asawa ni Luistro, no? Alam mo, sasabihin ko sa'yo, ha? Dahil malapit sa akin yung asawa ni Luistro na yan, dahil ako nga ay diver, yung kongresista yan, ako pa ang nagturo sa kanya kung anong ginagawa ng mga kongresista. Yung kauna-unahang infrastructure project niya na malakihan, ako pa nagpapirma kay Tambaluslos. Kaya nga nasyak ako sa pagdagagawa. Tumawag sa akin yung mayor na papahingi ng tawad. Anong sabi ko? I cannot accept that. I cannot accept that. Anong klaseng tao kayo na tinulungan ko kayo, tapos unang-una kayo ng api sa akin? Anong klaseng tao kayo? So kayo dyan sa distrito ni Luistro, yan bang gusto nyo maging kongresista? Walang utang na loob? Talaga naman. Tapos ngayon, dahil hindi niya makuha yung mayor ng Bawan, pinakulong sa Kongreso. Yeah. Hindi natin nalalaman yan, pero pinakulong na yan dahil isa sa pinakamalaking munisipyo doon sa distrito ni Luistro, ang Bawan. At hindi niya, namatay. At hindi niya kakampi yung mayor na yon. Pero mayor, ako matagal mo na akong kakampi. Yan, binobroadcast ko sa buong daigdig ko anong pang-api na ginawa sa'yo. Si Dolor, si Mayor Dolor. Mayor Dolor, kaibigan kita. Ay, naku, nasa likod mo po ako. Talagang napakasama ng iyong kalaban. Hindi lumalaban ng patas. Pinakulong ka para hindi ka makampanya doon sa kalaban ng si Luistro na si Abu. Kaya kayong mga nasa distrito ng Luistro, Abu tayo, Abu, at isuka ang Luistro. Walang kwentang tao po talaga yan. Kasi sabi dito, Magtakin mo, ako nagturo sa kanya. walang utang na Paano loob. maging kongresista, anong gagawin para sa mga proyekto niya? And yet, siya yung unang-unang nagwalang niya sa akin. Ay, traidor nga. Manang-manang Traidor, tapos ngayon, itong si Dolor, pinakulong pa. Di umano dahil daw sa korupsyon. Ay, bakit
Ba't Yung hindi nyo kasuhan? Yeah, pati yung Oo, kasuhan. kapag napatunayan, ang korte dapat magpugulong. Pero dahil nga eleksyon, ang kanilang pakay, hindi makampanya ito sa Mayor Dolor. Kaya pinararating ko po kay Mayor Dolor, nasa likod nyo ako. At ang mga botante dyan sa distrito na kung saan kabahagi ang Bawan, wag na wag nyo pong iboboto ang mga ingrato, ang mga traidor, at ang mga takot sa taong bayan, sa mandato ng taong bayan na dinadala sa pangangapi para sila ay manalo. Yeah, kasi wala naman siyang kaso na na-charge siya or whatever. Wala, parang ako lang din yan. Parang ikaw. Parang ako lang din yan dahil talagang gusto nilang patahimikin ako. Dahil hindi lang umattend sa Senate hearing, ay sa House hearing. Oo. Tama? So it's the same pattern kay Colonel Grijaldo, sa mga vloggers. At saka alam mo, nagpanggap pa sila, kunwari hindi daw si Luis Ru nag-sponsor ng resolution. Mali po yan eh. Kasi ako naging kongresista. Walang resolution na dapat i-file tungkol sa isang lokal na congressional district na hindi ang nag-file yung congressman ng distrito na yun. Natural. Respetuhan lang yan. So talagang konsyaba na i-file yung resolution na yan para ipakulong si Mayor Dolor, no? Kaya nga sinasabi ko doon sa aking mga kakampi, puntahan si Mayor Dolor at sabihin na nasa likod niya tayo. At siyempre po, nakikiusap ako, iboto niyo po si Rani Abu at wag na wag ang mga traidor. Traidor. Yeah, so the same pattern talaga, the same style ang ginagawa sa atin, no? Huhulihin ang kalaban. Ganon din yung gusto nilang gawin sa mga vloggers. Mga vloggers kay SAS, di ba? Nakakasuhan. At ako, kasi gusto nilang ma-take down yung mga Facebook pages natin, spokes eh. Yan yung nakikita during the election season. Kaya yan talagang inaay ng mga bangag para mawala nga tayo. Dahil syempre, mas namamayagpag, no? Ang mga anti-bangag o anti-bangag critics or mga vloggers. Kaya naman gusto tayong patahimikin lahat. Gusto lahat tayong gurgurin. Lalo na ngayon, di ba? Ngayon, ang dami-dami mga Pilipino talagang nagsisisigaw na sinusuportahan ng Pilipinas at ang Pangulong Duterte, katulad nga dito sa Daig. At bukas, ang laki-laki ng mangyayari mga selebrasyon. Happy birthday. Happy birthday kay Pangulong Duterte, although it's not happy dahil pinakidnap siya. But happy na rin dahil ang mga tao talagang nag-effort, nagpamasahe, gumastos all over the world to, hindi lang sa the Netherlands. Kaya naman, ngayong bisperas pa lang, nagka-travel na talagang ating mga kababayan sa iba't ibang bahagi ng mundo. So ikaw, spokes, matagal ka na rin naman sa politika, ano? Ano itong nakikita mong magiging impact sa taong bayan, sa mundo, yung mga effort ng ating mga kababayan na talagang they spend their time and money just to show support to our former president, Rodrigo Duterte and the Philippines? Well, ako, yung mga member ng TRICOM, ng WADCOM, magpakalasing na po kayo sa kapangyarihan dahil tapos na ang inyong mga karera sa politika. Hindi kakalimutan ng taong bayan kung anong ginawa ninyo sa mga Duterte. Hindi kayo mapapatawad. Lalampasuhin kayo ngayon sa eleksyon. Yan po ang aking prediction. Yang si Luis Ru na yan, lampaso yan, tutuan kay Rani Abu. Dahil talaga naman pong nanalo lang naman yan dahil lang tumakbo dun sa distritong yon, yung anak ni Rani Abu, no, na 3-term yan. Kaya ginagawa lahat ng paraan para mawalan ng boto si Rani Abu sa pamamagitan ng pag-aresto at pagkulong doon sa pinakamalaking munisipyo dyan sa distrito nila. No? Pero ngayon naman po, bago na ang daigdig. Yung mga iba na nananahimik, nagsasalita na, yung mga meron lang, nakikisapi na sa pagtipon-tipon, no? Sabi ko nga, dapat bayaran tayo ng Netherlands dahil naging tourism promotion ng mga Pilipino. Dapat gawa ng rebulto si Presidente Duterte dahil sa kanya tumaas ang turismo. Baka mamaya mas marami pang mga turista magpunta ngayon mga Pilipino dito sa Netherlands kaysa sa Paris. Dati-dati, pinakamalalaking turista, Paris, London. Ngayon, lumalaban ang Netherlands dahil lahat ng Pilipino. Maski hindi nila nakikita personal si Presidente, makarating man lang doon sa lugar kung saan siya nakadetine, alam nila na pag nandun sila, nararamdaman ng Presidente natin ang kanilang suporta at maraming po talaga salamat sa inyong suporta. Yes. Spokes, ako sa nakikita ko kay Vice President Sara, hindi siya talaga power hungry, no? Katulad ng mga bangag dahil kung babalikan nga natin ang 2022 election, mas malakas siya, di ba? Pwede siya talaga magpresidente, pero pinagbigyan niya ang Marcos Bangag, which is nabudol nga tayong lahat. So let's say for example, itong mga
pagtitipon ng mga taong bayan sa buong mundo, buong Pilipinas, dahil Sinda hindi naman nananawagan na talagang mag-aklas o mag-alsa yung mga tao para palitan ng presidente, although nananawagan ang taong bayan na mag-resign si Bangag. So let's say for example, talagang talagang nagbunga ito at si Vice President Sara ay ayaw niyang maging presidente. Kunwari lang, sino ang pwede? Well, unang-una, lilinawin natin ha. Hindi nagtatawag ng ganyang Yes. revolusyon ang BP. Kasi alam naman yan na bilang isang Andito ka na. Pilipino, Andito ka na. kahit pa paano, kinakailangan Andito ka na. bigyan natin ng kahalagahan Sa natin sa labas. ligang batas. Okay. Pero kung talagang ang Sige. taong bayan maghusga na Sige. sipain ng mga bangag, walang magagawa. Nagbablog-blog Kinakailangan gawin Pero- niya ang kanyang katungkulan bilang isang Mali. vice-presidente. Si, At siya talaga sino na ang sa labas? magsasucceed as president. Susunduin Sa ka tingin niya. ko po, Susunduin ka niya. hindi para tanggihan ni BP Sara ang paghamon kung mangyari yan. Kasi yan talagang trabaho ng vice presidente. Kapag wala ng presidente, siya magsasucceed para walang power Yeah. vacuum. So ayaw ko mag-speculate na mangyayari yon na kapag Ayaw nawala niya. ang isang presidente dahil nasisanti ng taong bayan at legal naman yan, nagawa na natin 2 beses, na hindi tatanggapin ni Inday Sara ang paghamon. Tingin ko tatanggapin niya dahil abogado naman yan. Obligasyon niya yan. Yeah. Pero hindi, kunwari oo. lang. Kunwari lang. Ayaw niya. Kunyari, talagang, mag-rest na ako, focus na lang ako sa family ko. So, ano ang pwede? Ang possible lang, legally. Ay kapag hindi tinanggap yan ni BP Sara, meron tayong order of succession. Pagkatapos ng Vice President, nandyan ang Senate President. Pagkatapos ng Senate President, nandyan ang House Speaker. Let's say Okay. mga military. Well, ang military, depende naman po yan. Kasi alam nyo, sa saligang batas natin, ginawa natin protektor ng taong bayan ang military, no? Nung minsan nga, nabaliwala ang saligang batas dahil nag-alsa rin ng military na binigyan proteksyon ng taong bayan, no? So, sa akin, wag sana mangyari, no? Pero meron na tayong mga president, Mhm. okay? Kung hindi tatanggapin ni BP Sara yan, baka militar mismo ang mag-rule. Wag naman sana mangyari yun, no? Dahil meron Hindi naman tatanggapin. constitutional successor. Dahil Yeah. kaya nga, naghalal tayo ng Vice President para hindi mangyari yon na walang mandato ng taong bayan ang mamumuno. Yeah. Malinaw po tayo ha. Oo. Sorry, yung mga gustong magkabon ng incitement to sedition, hindi namin sinabi yun. Yeah. No, yes. Thank you, Spoke, sa magpapaliwanag mo, no? Kasi nga, kaya ako naitanong doon. Kasi, na-meet ko si Vice President Sara. Wala ako nakikita sa kanya talagang gigil na gigil siya na, yung bangag, no? Ang nakikita ko lang kay Inday Sara, na focus siya na ibalik si Pangulong Duterte dahil illegal siya na kinidnap ng Marcos Jr. Ang sabi nga niya, move on or mag-focus tayo sa ating mga buhay-buhay. Pero syempre, yung mga tao, hindi naman kayang pigilan yan, Inday. Oo nga. Well, ako Yeah? nga, umahanga ako sa kanya na habang iba ay talagang naglalaway sa kapangyarihan siya, parang ayaw na niya, parang gusto na lang niya manahimik. Pero Yeah. sinasabi rin niya, pinasok ko ito. In fact, sinabi niya yan sa tatay niya kasi nung minsan, pinaparesign siya ni PRRD, hindi lang as Deputy Secretary, kundi as Vice President din. Oh, wow. Ang sabi, ewan ko kung nasabi ko na sa inyo to ha, pero ang sabi niya, di ba tinuruan mo kami na kapag kami nanumpa sa katungkulan, na gagawin namin ang katungkulan namin, lalong-lalo na kapag kami hinala ng bayan, gagampanan namin yon. Bakit ako mag-resign as Vice President? Hinalala ko ng taong bayan para dyan. True. Pero ngayon talaga nakikita ko na napakahirap ng lagay ni BP Sara dahil in the first place, ayaw naman niya ito talaga. Man-file na nga siya na ang tatakbuhan lang niya mayor, nabudol ng isa. Na Nabudol kailangan, bangag. nabudol ng isa na kailangan tumakbo siya. Otherwise, hindi niya matatalo yung taga Bicol, no? Totoo naman dahil kung hindi siya tumakbo, abay, baka Leni Robredo ang presidente ngayon at hindi Marcos Jr., no? Yeah. So, mahirap ng lagay niya na talagang ayaw naman niya, nabudo lang siya, tapos ngayon, meron pang issue na baka naman naglalaway sa posisyon kaya nangyayari ito. Hindi po. Ang mga pangyayari po ngayon ay dahil galit ang taong bayan. Manhid na talaga kayo na hopeless na pagkamanhid kung hindi nyo po nararamdaman ang galit ng taong bayan. Yes, kaya naman talagang ang taong bayan ang kikilos. Hindi natin kailangan kumilos actually. Oo Dahil nga. taong bayan, ang talagang nagpapahiwatig na sukang-suka na sila sa gobyernong Bangag. Pero kung teka, folks, ang
tanong ko sa'yo, kung nakatanggap ka ng mga emails, at mag-ingat ka. Kasi kami ni SAS, may natanggap kami na email, which is video message, na kesyo ito daw ang mga kapulisan ay gusto ng, sukang-suka na sa gobyerno ni Bangag. So it's like an inciting to sedition video na pino-forward sa amin para i-share namin, ang tawagan namin ni SAS dyan, is the name fake news. Ikaw ba, pag ikaw ay kung talagang ikaw ay matapang na tao na may panindigan para sa bayan, magko-cover ka ba ng mukha? Correct. At sabihin mong ano? At saka bakit ka dakdak ng dakdak? Kung gusto mong magrevolusyon, edi Lumabas pag-revolusyon ka. ka. Bakit yung mapapasa kay SAS o kay Marnie? Bakit papabroadcast mo pa sa Buljakan? Hello, masyado ka namang publicity hungry. I know, kaya mag-ingat kayo mga Walang palangga. exciting to sedition dyan. Sinasabi nga namin, uloy, binubola nyo kami dahil gusto nyo i-broadcast namin para madimanda kami ng inciting Yeah. sedition. Sorry, alam namin ng batas. Yes, tsaka sinasabi kasi ni NBI Director Santiago na inahanda na nila, nagbi-build na sila ng mga cases laban sa atin at sa mga vloggers. So ano naman yung nakikita mong message sa taong bayan na ultimong mga kritiko, ordinary citizen, ordinary Filipinos from all over the world na talagang hahantingin ng gobyerno ni Bangag, mag-post-post lang tayo? Alam niyo po, kapag alam na ng gobyerno na talagang nawala ng suporta ng taong bayan, wala na silang gagawin kundi gagamitin ng dahas at pananakot. So habang nananakot po sila, yan ay pruweba na alam nila na wala na silang suporta ng taong bayan. So patuloy lang po tayo. Shout out day para sa birthday ni PRRD. PRRD. At bingihin natin sila sa ating shout out day. No? Let us paint the world green. Green, yes. Green is the color of the day. Yes, actually may mga dumating tayong mga bisita ngayon mula sa ngayon kapapasok na Ireland, Yes. Belgium at kung saan-saan pa. Isa tayong paboritong bisita nakakarating. Pero mamaya yun, mamaya. Surprise, surprise natin yun. Mamaya magbablog ulit tayo. Manginginig ang mga bangag sa ating bisita ngayong gabi. Oo. Correct. So, alas 6 na pala, no? So, sabi natin 6:30 yung press con natin. But anyway, spokes, ano yung ini-expect mong mangyayari bukas sa karawan ni Pangulong Duterte, not only in The Hague, but to the whole wide world? Alam mo, sa buong mundo, magtitipon-tipon ng taong bayan. Magtitipon-tipon sila dahil pagdiriwang ang karawan, magtitipon-tipon sila dahil sila ay Pilipino na naninindigan na mali ang kidnapping, mali ang pagsusurrender ng isang Pilipino sa mga dayuhan, mali na pinagbibintangan ang pinakamamahal na presidente ng Pilipinas sa kasaysayan natin. Yeah. Message mo sa naghahunting sa'yo? Come and get me. Come and get us. Yeah. Grabe, talagang mga kababayan, nakakatuwa, no? Sabihin nyo na ako anong flight nyo, sunduin ko pa kayo sa airport. Sunduin kayo ni Spokes. Susunduin namin kayo. Oo nga. Oo. At saka, hello, you're looking for us, we're here. We're here. Magkape-kape pa tayo, di ba? So, anyway, Spokes, talagang sabi ko nga, itong laban natin, very historical ito Dahil parang after nung Marcos Sr., although yung mga dilawan na talagang inaapi din, mga kritiko, pero ito worse talaga tong Marcos Bangag Parang naging, kung ang Marcos Sr., ikaw, mas bagets ka bagets ako ng konti sa'yo. Oo nga. So, ano ba yung no? Dati ako palagi pinakabata, ngayon ang babata ninyo lahat. So, anong difference ng senior at saka junior? Well, Marcos. may pinag-aralan yung senior. Yeah, may pinag-aralan yung senior. Walang issue yung senior. Ito Ay, talaga, nako. bangag talaga, no? So, yes, ayun lang muna yung mga update natin. Spokes, may sasabihin ka pa ba sa ating mga palangga? Well, alam niyo po, napakahirap ng aking naging buhay nitong nakalipas na 6 at kalahating taon. Nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga nagbigay ng suporta. At dun sa mga nag-aalinlangan pa kung magsasalita, alam niyo po, may Panginoon nagbibigay proteksyon dun sa mga nasa tamang landas. So manindigan lang po tayo, ipaglaban po natin ang bayan dahil kung hindi po tayo paglalaban ng bayan Pilipinas, hindi po yan gagawin ng dayuhan para sa atin.
Yes, kaya naman mag-antabay lang po kayo dahil ang oras actually dito is alas 6 na ng gabi. Yung mga pumupunta dito sa The Hague, particularly sa ICC, ang mga tao doon kasi come and go, come and go. You guys are welcome na maging part nitong history na ito na talagang magpakita ng suporta. Yung iba nagdadasal, pwede rin kayong kumanta, basta wag lang sobrang lakas, wag lang tayo nakaistorbo sa komunidad. At everyday may mga pumupunta din mga palangga natin doon, nandun yung mga vloggers at kung sino-sino pang mga kaalyansa natin para sa bayan. At paalala ko lang, Spoke, kasi yung mga reporters at yung mga may mga pumupuntang bangagan mga dilawan doon sa ICC. Paalala ko lang na wag nyo silang parang i-provoke or something. Kasi yun yung gusto nila. Para makakuha sila ng grounds para ibato sa atin, or maybe they will report us as Pangulong Duterte's supporter, right? What do you think about that? Kasi parang minsan may mga gano'ng commotion. Alam nyo, ayaw ni Presidente Duterte na gawin natin yan. Yeah. Alam mo, nung siya'y presidente, hindi niya pina-impeach. Pinagbawalan niya ang impeachment ni Lemmy. Di ba? Sinabi niya, kalokohan yan. Why will impeach her? Pabayaan niyo siya dyan, okay? At hindi siya nag-isip na, mangbenga ng kahit sino. Mangbenga, oo. Pwede niyang ipinakulong si Noynoy Aquino at ang kanyang mga kaalyado. Walang ganong inisip ang Presidente Duterte. Dahil ang inisip niya, daming problema rito, poproblemahin po pa kayo, no? So, wag niyo na pong gawin yan dahil hindi po yan gagawin ni Presidente Duterte sa kanila. Yeah. Bagamat, welcome to the Netherlands, Leila de Lima. Yeah. Welcome kang pumunta dito bukas sa birthday. Yes, magkita-kita tayo. O, at papakitaan ka naman namin kung na sibilisado naman kami. Kaya lang, hindi ka talaga mahal ng tao doon bukas. Hindi talaga kayo mahal ng tao. Sabi ko mga spokes kanina, imagine mo, kung ako ay hindi ko gusto ang Pangulong Duterte o let's say kung sino man kinikriticize ko, hindi ako mag-spend ng time and money para to travel, di ba? Pero sila, they spend their time and money to travel dito. Alam niyo, mga walang sweldo yan habang nagpupunta sila rito dahil bukas, araw ng trabaho, talagang nag-leave. Nag-option sila na wag nang magsweldo. Tsaka ang layo ng mga pinanggagalingan, hindi lang naman dito lang yan sa Netherlands, from all over. Yeah, I mean si De Lima, tsaka yung mga bangagan na supporter. Kumbaga, kung ayaw nila kay Pangulong Duterte, bakit pumupunta pa siya dito para gumastos ng pera? Kasi alam niya, walang boboto sa kanya dahil siya ay number 1 kalaban ni Duterte. Kaya kumukuha ng eksena, Gumagawa ng eksena. Yung konting mga dilawan pa na diehard para bumoto sa kanya. Pero alam mo, ang issue dito hindi na Duterte Marcos. That's true. Ang issue na dito, Pilipino at dayuhan. Yan na talagang tunay na issue rito. Yes, kaya naman mga kababayan, nandito lang kami ni Spokes na maghatid sa inyo. Baka magbalik kami mamaya at may bago na naman tayong pag-uusapan at may mga bisita tayo mamaya ng bonggang-bongga. Ito po si Maharlika at si Spokes Harry.